Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa ko na approve mga kabay. DW810, new model po ito mga kabay. Ay hindi pala new model. Ano lang. Bagong muka. Kasi yung model niya DW810 pa rin. Yung forma lang po yung nagbago. So ito mga kabay, ang papalitan natin ay field coil. Ayan po. So ito yung bagong field coil mga kabay. Ayan. Meron po siyang 4 na wire. Ayan. So yung dalawa dito mga kabay, ayan yung malapad. Ito po yung papunta sa switch. Ito, ayan. Tapos yung may terminal na maliit naman mga kabay, ayan. Ito po yung papunta sa brush holder, yung dalawa. Ayan. So ito yung papunta sa switch. Ito, yung dalawang to, papunta po sa supply ng kuryente ito. Ito naman ay papunta sa brush holder at carbon. Ayan. So, field coil, papalitin tayo ng bearing mga kabay. Tsaka 608. Yung bearing pala nito mga kabay, 62001 tsaka 608. Tapos yung switch support, ayan, yung lagayan ng switch. Ito po yun. Tapos yung brass cap na dalawa. So yan lang mga kabay, kakabit natin. Samahan nyo po ako. Tara. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. Ayan. So pati itong ano mga kabay, yung kanyang switch support, tatanggalin na rin po natin. Ayan. Tapos kakabit na natin yung kanyang ano muna pala mga kabay, field coil muna yung ikakabit natin. Kalasin lang natin to para hindi tayo mahirapan pagpasok sa kanyang wire. Ayan. So kakalasin natin yung brush holder. Ayan, tapos yung armature. Ayan, bago natin ilagay yung field coil. Kalas po lahat yan. Yan. Tapos meron pa po yung screw dito mga kabay na kailangang kalasin. Ito po. Yan. Yung dalawang screw na yun mga kabay. Ito. Yan. Yan. Yan po yung kalasin natin. Dahil yun po yung lock sa field coil. So ayan. So dito natin lagyan ng i-case yung kabitan ng switch. Ayan. Para pagkalas hindi kayo malito mga kabay. Yan. So mga kabay, kakalasin na natin yung field coil. Yan. So yan. Ito po yung pumutok mga kabay. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. So ito yung papalit natin. Tingnan natin kung parehas. Ayan, parehas na parehas mga kabay. So papasok po natin ito mga kabay. So saan yung tinandaan natin? Ito. So dito po yung para sa switch. So kailangan dito siya. Pag ganyan. Kailangan papasok siya mga kabay. Yan. So ito, saan ito nakalagay? Ito. Mawawala yung sa switch mga kabay. Ito yung sa switch. So dapat dito siya papasok. Yan.
Tapos yung sa brush holder naman mga kabay, dito po siya sa kabila. Ganyan. Tapos kabilang brush holder dito. Yan. At yung sa switch, dito naman siya sa kabila mga kabay. Yan. Ayan na mga kabay. Pero pipasok ko. So yan. So ganun po yung forma niyan mga kabay. Yan. Tapos didiin nyo po ito. Yan. Siguraduhin nyo lang na hindi maipit ito mga kabay. Kaya pag tinulak nyo, alalay. So yan, wala naman po siyang palag mga kabay. So hindi na natin sasapinan yung field coil. Yan. Tapos ito po yung kanyang brush holder. Yan. Yan. So kakalasin lang natin yung carbon brush mga kabay. So dito po yan mga kabay. Yan. Yan. At syempre yung ito po, ito yung terminal na to, dito po yan sa brush holder nakasuksok. Yan. Tapos sa kabila din mga kabay, ganun din. Yan. Sa kabila, ganun din. Lalagay nyo yung brush holder. Tapos, ay yung lock pala. Nakalimutan ko. Okay na sana mga kabay. Okay lang. Yan. Nakalimutan ko yung lock mga kabay. Ito yung lock sa field coil para hindi siya aalog-alog. Hindi siya gagalaw. Buti hindi ko pa na-screw. Ayan dito sa kabila. Yan. Tapos balik natin yung brush holder. Syempre ilalagay natin yung screw nya para hindi na siya mabunot. Yan. Sa kabila naman ganun din mga kabay. Yan. Lalagyan din natin yung screw. So ayan, okay na mga kabay. Kabilang terminal din lalagay natin ito sa brush holder para po siya magkaroon ng contact. Yan. So ganun po yung forma niyan mga kabayan. So ito yung nakakabit sa switch dito. Tapos ito naman yung sa terminal mga kabayan. Yan, dito po yan nakakabit. So maluwag siya mga kabay, kailangan nating ayusin para mahigpit na mahigpit siya, hindi siya gagalaw. Ayan. Makalas lang. Hindi siya pumasok ng maigi mga kabay. So kailangan nating ulitin. Maatras kasi yan mga kabay pag hindi mo siya hinawakan. Naatras. Ayan. Ayan. So yan, okay na yan mga kabay. So kakabit na natin yung switch support niya mga kabay para makita nyo po kung saan siya banda. Ayan. Ayan. So dito po yan mga kabay. Ayan, nakaganyan. So yung switch, ayan, ito pala. Tanggalin muna natin ito mga kabay, hinaputol na terminal. Ayan. So dito po yan mga kabay nakalagay. Ayan. Yan, pag ganun po siya. Tapos yung cord protector,
Yan. Yan, kailangan nakasuksok dyan yung wire para po paglagay nyo sa cord, ayan, hindi siya mabanat. So lalagay na natin yung screw. Yan. So yan na po yung forma niyan mga kabayo. Yan. Ito naman dito yan. Yan. Tapos yung isang wire dito po yan sa switch. Yan. So ganun po ang forma niyan mga kabayo. Yung may terminal na malapad, ayan, dito po yan nakakabit sa switch. Yan. Tapos ito naman dito. Susuksok nyo rin ito tulad nung ginawa ko kanina. Yan. Tapos sa kanyo higpitan. Yan. Tapos yun, naputol mga kabay. Bali hihinang lang natin mga kabay. So yan mga kabay, dahil naputol po yung terminal, hihinang ko na lang po. Malambot lang po kasi yung ano nito mga kabay. Malambot lang po yung terminal niya. So yung gumalaw pa mga kabay. Ulit. Ayan. So yan mga kabay, oh. Yung naputol kanina, ayan, so hininang ko na lang. Pero nakabit na natin mga kabay. So ayusin na lang natin yung wire para hindi siya mapilipit. Ayan. So okay na mga kabay yung wiring natin sa field coil. Nakabit na po natin. So ang susunod mga kabay yung kanyang bearing. Ito po. Nga lang ito mga kabay, yung 608, madali lang na maikabit mga kabay dahil dito lang po yan. So yun na lang ipapakita ko. Ito ipipress natin to mga kabay. Tapos ang pinagkabitan yan, so yan mga kabay, nakalas ko na po yung sa bearing nya. So ito po yung papalitan natin. Ayan. Yan. So yan po yung ipipress natin. Hindi ko na to maipakita mga kabay dahil nandun po yung press ko. Hindi naman pwede natin ilipat yung press machine dito. So, pero papakita ko pa rin kung pag nakalas mga kabay. Yan. So, tanggalin lang natin yung seal nya. Yan. So, ipipress ko lang to mga kabay. So, yan mga kabay. Nakalas ko na po. Ito na po siya. Yan na po yung itsura. So, nakalas ko na po yung bearing na sira. Ayan. Alog po. Ito yung bago. So, pagkabit yun mga kabay, ganyan lang po. Yan. Tapos pipress mo na ulit. Yan. Pag ganyan lang po. Lalagyan nyo lang po ng suporta na basahan yung ilalim. Pag nag-press kayo o pinukpok nyo para hindi po masira yung ngipin. Lalagyan nyo po ng basahan ganyan. So ganun po yung pag-pipress mga kabay. Alang, pipress ko lang. So ayan na mga kabay, na-press ko na po siya. Yan. So bago na po yung bearing. Balik lang natin yung seal nya. Ayan. So, pwede na natin siyang buuin. Yan. So, okay na yan. So, ang next ay yung 608. Kakalasin natin. Yan. Kailangan natin kalasin yung 608 na bearing. So gamit ka lang ng dalawang flat mga kabay para makalas nyo po yung bearing. Sisikwatin nyo lang pataas. Yan. So kabit na natin yung bagong bearing. So ito hindi mo na kailangang sikwatin. Didiin mo lang ng malakas. Tapos balik natin yung kanyang hoy! Ano ba yan? Kanyang nut mga kabay.
higpitan natin. Yan. Yan. Okay na siya mga kabay. So pwede na nating buuin yung kanyang grinder. Ayan. Siyempre sa pagkabit mga kabay, unahin natin yung armature. Takmo natin, baka may sumabit. Yan. Pasok natin. Tapos diin nyo lang mga kabay. Yan. Lagay natin yung gearbox. Hindi kaya. Ito. Tapos i-screw natin mga kabay. Matagal bago matapos. So sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Yan. So lagay na natin yung screw mga kabay para matapos na tayo at inabot na tayo ng siyam-siyam. So yan mga kabay, okay na. So lagay na natin yung carbon mga kabay. Ayan. Angat natin yung spring, pasok yung carbon brush. Ganoon din sa kabila mga kabay. Ayan. At lagay natin yung takip. Ayan. Tapos yung dalawang screw na mahaba. Dalawa po yan. Sana wala na. Wala. Isa lang pala yung screw mga kabay. Isa lang yung nakakabit. Ayun, nalaglag. Ito. Yan. So okay na mga kabay. So yan mga kabay, bago natin isara tuluyan, testing muna natin. Baka naman hindi gagana. Yan, sasaksak natin. Saksakan mga kabay. Maluwag eh, no? Ang luwag ng ano niya, yung plug. So, adjust lang natin. Umaangat talaga. Umaangat siya. Naglaglagan na sila. So yan mga kabay, sasara ko na po. At natapos na po ang ating estimate. Approve pala, hindi estimate. Medyo may katagalan lang mga kabay. Dahil inabot na po siya ng 19 minutes. Yung pagkabit lang ng field coil mga kabay, matagal. Ayan, tapos na mga kabay. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. Ulitin ko lang yung pinalitan natin. Ayan, field coil, bearing 6001, bearing 608, tsaka switch support at yung kanyang brass cap. So yung brass cap niya kasi mga kabay ay guma na lang nilagay nila, dinikitan. Kaya pinalitan ko po yung kanyang brass cap dalawa. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po.
At syempre po, baka naman pwedeng subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye-bye.